Nabulabog ang Session Road sa Baguio City kagabi nang dumausdos ang isang van at bumangga sa ilang tindahan. Sugatan ang may-ari ng isang stall, kanyang tauhan at isang customer. Ayon sa pulisya, ipinarada ng driver ang sasakyan sa bahagi ng Father Carlos Street at naiwan sa loob ang anak niyang 6 na taong gulang. Nakapatay naman daw ang makina at naka-handbrake din. Pero nagalaw umano ng bata ang handbrake kaya gumalaw ang sasakyan. Hindi raw nasaktan ang bata. Nagkaroon na ng pag-uusap sa pagitan ng driver at mga biktima. Tinutugis ngayon ng suspect sa pamamaril sa isang residential resort sa Parañaque City. Ayon sa mga pulis, residente rin ang suspect na dating nakaalitan umano ang isa sa 2 napatay. Saksi si Oscar Oida. Sa cellphone video na ito, makikita ang isang lalaking nakahandusay sa sahig. Isa pala siya sa mga biktima ng walang habas na pamamaril na bumulabog sa isang residential resort sa Parañaque City kagabi. Sa kalagitnaan umano ng basketball game, pumasok ang gunman sa loob ng court. 2 ang kumpirmadong patay, 4 ang nasugatan. Ang kapatid ng isa sa mga nasawi, hindi napigilang maglabas ng sama ng loob. Sobrang sakit po. Especially mag-sleeping sa family, especially sa mom ko. Tapos sobrang biglaan din kasi na magkakasat pa kami parang just a few hours before mangyari, magka-video call pa sila lang namin. Sobrang sakit po. Sana po agad-agad na mahuli yung suspect po kasi baka pwede pa niyang gawin po ulit yun sa iba. Ang isang saksi, nakaharap pa raw mismo ang gunman at muntik din daw siyang barilin. Ang unang narinig ko po is yung gunshot sa labas ng court po. Akala namin kasi mga laro-laro lang. I saw him holding a gun while running. It's a silver gun big. And yung nakita ko yun, umalis agad ako sa chair. Anya, nakasuot ang gunman ng face mask at baseball cap. Tinignan ko yung gunman po na opportunity kung pwede pa ako umalis. Yun, nakita ko na may opportunity. Tapos umalis po agad ako sa main entrance ng court po. Since nakahanap ka ng opportunity to escape, or you still able to see kung ano yung mga sumunod na pangyayari? Even though na nakapag-escape ka na? Before I ran up po sa court, I only heard gunshots po and I didn't look at. Ang kanyang ina, galit at pangamba ang nararamdaman, lalo't hindi pa nahuhuli ang gunman. Very traumatized also and very, very angry because my son, was just lucky to be alive right now. So if we don't know where the gunman is, we don't have any information as to where the gunman. Sa mga naiwang empty shell sa lugar, napag-alamang isang caliber 9mm na baril ang ginamit sa krimen. At base sa inisyal na pagsiyasat ng mga pulis, ang suspect ay 59 anyos na residente rin sa lugar. At dati umanong nakaalitan ang isa sa mga nabaril at napatay niya sa insidente. Yung parang last week ng December and last week ng February, allegedly itong suspect ay kumakatok doon sa unit ng ating isa sa mga biktima. At yun nga, nagsumbong itong victim natin doon sa security at pinatawag sila ng security. Bakit daw siya kumakatok? Allegedly, parang may hinahanap siya na tao. Ikinasa na ang isang manhunt operation. Lahat ng mga information na natatanggap natin ay pinupuntahan natin kung ano yung mga possible na puntahan niya at yung mga possible na kamag-anak na makapagtukoy at makakumbinse sa kanya na sumuko ay pinupuntahan na natin. Sa isang pahayag, sinabi ng Azure Property Management na nakikipagtulungan na sila sa mga pulis kaugnay sa isinasagawang investigasyon. Prioridad daw nila ang kaligtasan at seguridad ng kanilang mga residente. Buo raw ang suportang kanilang ibinibigay sa mga biktima at kanilang pamilya. At nakikipag-ugnayan na raw sila sa mga ahensya para tiyaking maibibigay ang lahat ng tulong at atensyong kailangan nila. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oida, ang inyong saksi! Patayan 10 taong gulang na babae sa sunog sa barangay Bambang, Taguig. Ayon sa BFP, gawa sa light materials ang bahay kaya mabilis na kumalat ang apoy. Halos 6 na pamilya ang apektado ng sunog na nagsimula bandang alas 4 ng hapon kanina.
Patuloy ang investigasyon para matukoy ang sanhi ng sunog. Binigyan ng House Committee on Justice ng hanggang March 15 si Vice President Sara Duterte para sagutin ang mga alegasyon sa ikatlo at ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya. Saksi si Tina Panganiban Perez. Natanggap kanina ng Office of the Vice President ang notice to respondent na pinadala ng House Committee on Justice. Kinumpirma mismo yan ni Attorney Michael Powa, tagapagsalita ng defense team ni Vice President Duterte. Pero giit niya, wala pa silang nakikitang dahilan sa ngayon para maglabas ng komento. Pinasasagot si Vice President Sara Duterte sa mga alegasyong nakalatag sa 3rd at 4th impeachment complaints na nakitang sufficient in form and substance. Binigyan siya ng 10 calendar days para ibigay ang kanyang tugon. The counting shall begin on March 6. Bagaman today, it is being served already to the Vice President. No? So today is a serve. We count from tomorrow. The 10th day will be March 15. Kasama sa mga ground for impeachment ng dalawang reklamo, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, bribery, at other high crimes. Kaugnay ito sa umunoy maling paggamit ng confidential funds, pagkontrata sa isang papatay sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker, pagkamal umano ng unexplained wealth at hindi pagdedeklara nito sa kanyang SALN, at umano'y pagkilos para sa political destabilization, sedition at insurrection. Itong answer is part of her due process as well. So as to whether she will file an answer or not, that is her prerogative. And if she doesn't file, again, that will merely be interpreted as her waiver of her right to file an answer. No? Nevertheless, ang Justice Committee tuloy lang ang proceeding ng impeachment complaints. Kung sasagot ang bise, may 3 calendar days naman ang mga complainant para maghain ng kanilang sagot. At pagkatapos, may 3 calendar days naman ang bise para maghain ng rejoinder. Kapag kompleto na ang pleading si Vice President Sara Duterte at ng mga complainant, pagdedesisyon na naman ng House Committee on Justice kung may sufficient grounds para suportahan ang impeachment complaint. Kung meron, magsasagawa na ang komite ng hearing. Iimbitahan na natin yung complainants, witnesses, and even the respondent to provide their testimony before the Justice Committee, no? So, ganun din yun. Pag hindi dumating si Vice President sa hearing proper, it will merely be interpreted as a waiver of the right to be present during the hearing. Kasama sa impeachment complaint ang affidavit na nagpakilalang dating aide ng bise na si Ramil Madriaga. Siya ang nagsabing nag-deliver siya ng pera sa ilang individual sa utos ni Duterte. Sinampahan siya ng reklamong perjury ng bise dahil hindi raw totoong naging aide niya si Madriaga. May mga miyembro ng komite na nagsabing wala itong epekto sa impeachment proceedings sa ngayon. His affidavit was attached to the impeachment complaint. Kaya po may power ang Committee on Justice to invite him despite the proceedings or despite the filing of the case against him. Hindi covered ng sub judice. Pero kung makonvict nila si Ramil Madriaga dito sa perjury, somehow it will affect the veracity of the testimonies which he provided in his affidavit. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Dahil sa patuloy na gulo sa Middle East, pinangangambahan ang nakaambang big-time oil price hike sa susunod na linggo. Ayon sa ilang oil industry source, posible itong umabot sa 7 hanggang 15 piso kada litro. Inilalatag naman ng gobyerno ang mga posibleng ayuda na pwedeng ibigay sa mga sektor na labis na maapektuhan. Saksi si Joseph Moro. Ang presyo ngayon ng gasolina naglalaro sa 51 hanggang 75 pesos kada litro. 49 hanggang 66 pesos naman ang diesel, habang nasa 78 hanggang 100 pesos ang kerosene. Pero kapit ng mahigpit dahil sa susunod na linggo, nakalululang taas presyo sa produktong petrolyo ang nakaamba. Ayon sa oil industry sources na nakausap ng GMA Integrated News,
15 pesos and 33 centavos ang posibleng itaas ng kada litro ng diesel at 7 pesos and 9 centavos naman sa gasolina. Pwede pa raw yung magbago o mag-adjust dahil base pa lamang ito sa unang 3 araw ng trading ngayong linggo. Kahapon nasa $145 na ang kada bariles ng diesel habang aabot na sa $100 ang kada bariles ng gasolina. Ang Department of Energy nakatutok sa kalalabasan ng presyuhan ng krudo sa world market. Pero tumanggi naman muna na magbigay ng tansya kung magkano ang tataas ng gasolina at diesel sa susunod na linggo. Ang MAPSO, tuloy-tuloy yan. Medyo may kataasan pero again, hindi ho yan ang inaasahan natin. Natatama sa atin dito sa pump price. So, hintayin na lang talaga ang end of this week or Monday to be precise. For implementation on Tuesday. Para sa Tuesday. Mahirap po mag-preempt tayo ngayon, malalabas sa media, matataranta ang tao. Pagsisiguro ng pamahalaan, hindi naman daw isang bagsakan ang mararanasang taas presyo sa produktong petrolyo ng mga motorista kahit pa tumaas ang presyo niyan sa world market. May iba't iba rin na ayuda ang nakahanda ang pamahalaan. May consideration pa yan na pinag-usapan with the oil company na pwede pang mag-implement ng staggered price increases. At the same time, marami pang iba like fuel discount. Ilalabas din ho natin yan. So, marami hong factor na pwedeng mapag-usapan dyan. Para mabawasan kahit paano ang presyo, gusto ng Senado at Kamara na bigyan ng emergency power si Pangulong Bongbong Marcos para suspindihin ang excise tax o buwis na ipinapataw sa produktong petrolyo. Sa ngayon, nasa 10 piso kada litro ang ipinapataw ng excise tax sa premium at unleaded gasoline, habang 6 pesos naman sa diesel. Sa panukalang batas si Senador Bam Aquino, base sa rekomendasyon ng Finance Secretary, magkakaroon ng kapangyarihan ng Pangulo na suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo sa panahon ng national emergency o kailangan sa interes ng publiko. Pero agad din daw itong babawiin kapag bumalik na sa normal ang sitwasyon. Sa bersyon naman ni Senador Joel Villanueva, maaaring suspindihin o bawasan ng Pangulong excise tax kapag tumuntong o lumampas sa $80 ang kada bariles ng krudo. Naghain na rin ng kaparehong panukalang batas sa Kamara si Marikina Representative Miro Kimbo. Sa panukalang joint resolution naman ni Navotas Representative Toby Chanco, gusto niyang bigyang kapangyarihan ng Pangulo na suspindihin ang value-added tax o VAT sa mga produktong petrolyo. Ang nakaambang big-time oil price hike ay resulta ng patuloy na pagtaas ng presyo ng kada bariles ng krudo sa pandaigdigang merkado dahil sa gulo sa Middle East. Patuloy nga ang pagganti ng Iran sa Israel at pagdamay sa ibang bansang kaalyado ng Amerika sa Middle East. Kaya sa mga pag-atake ng Israel sa Iran, damay rin ang mga grupong kakampi ng huli gaya ng Hezbollah na nakabase sa Lebanon. Kabado tuloy ang mga Pilipino roon gaya ng domestic helper na si Glenda. Ang narinig ko pong pinakamalakas kahapon, yung pong every minute po, hindi po alam namin na ganun nga po. Siyempre, naglilinis ka. Tapos bigla na lang may sasabog. Siyempre, mapapahiyaw po kayo. Kasi sa lakas po ng impact, yumayanig dito. Mga 2 beses po, minuto lang po ang pagitan. Malayo man daw sa kanila ang tina-target, dinig, ramdam at amoy nila ang usok. Yung mga kapatid ko, pinapauwi na ako. Sabi ko po, dito sa place ko, okay naman, malayo naman. Sa ngayon, Crisis Alert Level 3 ang pinairal ng ating Foreign Affairs Department sa Lebanon, kaya voluntary pa lamang ang repatriation. Pero 26 na sa mahigit 14,000 Pilipinong nagtatrabaho roon ang nag-abisong gusto nang umuwi sa Pilipinas. Sa kabuuan, halos 2,000 ang humiling na mapauwi na mula Middle East. Pero pahirapan pa ang repatriation dahil sa saradong mga airspace sa mga bansa roon. Rest assured, the effort continues to look out for those who remain. We are finding ways. Yung airspace still rather limited when it comes to Dubai. Mula Dubai, ang halos 300 Pilipinong nakauwi na sa Pilipinas matapos magbukas ang airspace roon. Karamihan ay mga stranded na turista habang 23 ay mga OFW habang 2 ay anak ng OFW. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.